Magandang gabi uli sa inyong lahat. Narito ulit ako para magbahagi sa inyo ng kaalaman sa depensa at opensa ngayong araw na to. Isa na dito ay ang hawak kong ito na itak. Ang tawag dito ay talibong. Ito ay gawa sa badyaong aklan sa kapis. Pero ito ay simpleng style lang ng kanilang talibong blade. Wala itong mga abubot na korte dito sa handle. At ang pagkaka-forge nito ay simple lang. Dahil ito ay gamit lang na simple sa bukid na pamputol ng mga sanga-sanga ng kahoy at mga damo na matataas o talahi. At sa iba pang mga gawain sa bahay na utensils. Pero ito ay magagamit din na pandepensa at opensa kung kinakailangan. Sa isang labanan, hindi kailangan magarbo ang iyong forma. Gagawin mo lang kung ano yung pinakasimple at madali. Sa isang labanan sa kalye, saglit lang ay tinatagal nito. Hindi ito umaabot ng 5 minuto o kahit 3. Segundo lang ito hanggang 1 minuto at kalahati. Tapos na ang laban. Kasi ang ginagamit nilang pagtaga ay simple lang. Yung iyong aral sa Filipino martial arts, yung mga kata, well, magagawa mo yan. Pero sa tunay na laban, biglaan, kapag ikaw ay nabigla, wala ka na. So ang pinaka-simple na taga sa isang labanan, natatapos sa isang laban ay ganito. Paganyan, 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 at paganyan. Pwede rin mag-umpisa sa ilalim na pataas na paganyan. Yan. 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 Thrusting o pagsaksak, then taga sa ulo, sa leeg, sa may bewang, sa dibdib, sa mukha. Yan lang ho ang pinakasimpleng estilo ng pagtaga. Wala na yung mga abu-abubot pa na nakikita ninyo sa mga video sa YouTube, sa mga nag-aaral ng Filipino martial arts. Yung mga ganyan, 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 ganyan. Kata lang ho yan. Sa tunay na labanan, hindi niyo ho yan magagamit pag kayo nabigla. Worst is, pag kayo nabigla, baka hindi pa kayo makaporma. So, ang kailangang aralin ninyo sa mga ganyang bagay, yung hindi kayo mabibigla. Kumbaga, mas mabuti na ang alisto kaysa maingat. Yan lagi ang paalala na matatanda sa atin. So, sa isang larangan ng tagaan, o labanan, o isang taong nag-aamok at may dalang itak, kung sa tingin mo, hindi mo kaya, huwag kang lumaban. Hindi kaduwagan ang pagtakbo, dahil ito ang magsasalba sa iyong buhay. Huwag na tayong magpakabayani pa, lalo na kung ang dala ng isang tao ay ganitong itak. Napakadelikado nito. Mas delikado pa to sa baril. Kahit nga yung may baril pag naunahan at nabigla, kahit anong layo at sinugod ng may itak, patay pa. Katay. Lalo na kung yung mga tataga ay bara-bara. Ano ba ang mga tagang bara-bara? Ang mga tagang bara-bara yung mga ganyan. Nasugod ng ganyan. Yan. Yan. Pag ganyan. Yan. Sa baba, taas. Yan. 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 Ganyan. Yan.
Yan ho ang tagang bara-bara na hindi nyo pwedeng salagin, dahil once na ginawa ninyo, putol-putol ang inyong wrist, braso. Kung hindi man kayo mamatay, mamamatay kayo sa pagkaubos ng dugo. So kung hindi ho kinakailangan at hindi nyo away, huwag nyo nang pakialaman, hayaan nyo na lang ang otoridad or itawag sa kanila. Hindi na ho uso ang bayani sa panahong ito. Kaya ang tabak ho ay delikado. Kung ang kaaway nyo may dala nito, umatras o tumakbo na lang. Lalo na kung nag-aamok at lasing. Kala nung iba, porket lasing, kaya na nila. Pero pag may dalang itak at bara-bara ang sugod sa inyo, kahit black belt pa kayo at 6 degree at dekada na nag-aaral, tsugi sa isang taong nag-aamok na bara-bara. Yan lang ang may papayo ko sa inyo. Napakadelikado ng itak. So kung maka-enkwentro kayo, pabayaan nyo na lang o itawag nyo sa otoridad. May mga cellphone naman kayo. Segundo lang ang tawag at re-responde na sila. Ngayon kung walang rumisponde, iwas na lang kayo. At ipaubayan nyo na lang sa marunong, sa diskarte. Ngayon kung kayo naman ang may hawak ng itak, at may susugod sa inyo, tangka ang buhay ninyo, ang pamilya ninyo, ang inyong tahanan. Kung ano yung pinakita ko sa inyo pagtaga kanina, ganun lang kasimple. Hindi na kailangan magkaroon ng mga instant na pag-ganon. Sa movie at teleserye lang ho yun nagana. Sa tunay na buhay, hindi ho yun nagana. Pinakasimple pa rin ang pinaka-epektibong opensa at depensa sa lahat. Mga ganyang itakam lang ho, ganyan. Ganyan. At yung magmumula sa ilalim pataas na mahirap sa langin, ay paganyan ho. Ayan. Kung sasaksak naman kayo, simple din. Ganyan. Hindi ganyan. Ang taga, ganyan. So ganyan lang ho ang realidad ng labanan na hindi teleserye o sine. Sa tunay na labanan, simplihan lang, at kung ano yung epektibo, natatapos sa taong nagtatangka sa inyo. Ngayon, hindi ko nire-recommenda na kayo maging violente at hindi ako nagre-recommenda. Ang pinakikita ko lang ho ay yung simpleng pamaraan na pwede nyo magamit sa oras ng kapanganiban, sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong ari-arian. Sa ari-arian, sa tahanan, kung pasukin man kayo ng mga akyat bahay o kung sino mang may tangka sa buhay nyo at pamilya ninyo. Basta't may ita kayong katabi o nasa loob ng bahay, kahit anong klase pa man ito, maliligtas kayo. Basta't maging alisto lang at huwag mauunahan ng takot at pagkaaligaga. Yun lang ho ang aking may papayo sa larangan. Ang itak ho na ito na aking ipinitsyo sa video ito ay mula sa Badyaong Aklan sa Capiz. Ito'y aking nabili ng taong 2020 or 2021, mid or last year sa aking pagkakaintindi. At ang itak kong ito magpasa hanggang ngayon ay hindi pa pumupurol. Nagamit ko na ho ito sa mga pantabas ng mga sangasangang maliliit ng puno at sa mga talahib. Ito ho'y gamit na gamit kong itak personally. Matibay ho to kahit ito'y simple lang at maganda. Magaang pa siya, hindi siya kabigatan, kaya pwede nyo itong i-wield na parang nagte-train kayo sa
FMA. At wala itong kamaliw-maliw pag ginamit. So hanggang dito na lang po muli at maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share and subscribe to my YouTube channel nang makagawa pa po tayo ng maraming ganitong video in the near future. Marami rin pong salamat sa 76 subscribers sa aking channel na nagtiyaga at nanonood ng aking video. Hopefully po ay lumago pa tayo nang sa ganun po ay makagawa pa tayo at makapag-feature ng ganitong mga video in the near future. Mulit-muli po, maraming salamat sa inyo lahat and thank you. Ingat po palagi. Magandang gabi.